Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawang kathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Matapos nilang kumain, niyaya ni Diego ang kambal na pumunta sa ilalim ng malaking punong mangga sa likod ng mansyon. Dala niya ang basket ng mga dessert na ginawa ni Aling Baby. Halika, mga anak, may dessert pa tayo. Masayang sumunod sina Ziki at Zai. Pagdating sa ilalim ng puno, inilatag ni Diego ang banig at inilabas ang mga pagkain. Wow, sabay na sigaw ng kambal nang makita ang mga dessert. Napangiti si Diego, para sa inyo lahat yan. Umupo sina Zeki at Zai sa tabi niya. Si Kalyana naman ay tahimik na nakaupo sa kabilang bahagi ng banig, pinagmamasdan ng tatlo. Kitang-kita sa mukha ni Diego ang saya habang pinapakain at kinakausap ang mga anak niya. Masarap po, sabi ni Zeki. Talaga? Sigdagdagan pa natin. Ako rin po, singit ni Zai. Natawa si Diego. Isa-isa lang, hindi tayo nag-uunahan. Napangiti si Kalyana. Matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong kasiyahan sa mukha ni Diego. At sa ilalim ng punong mangga, sa gitna ng tahimik na umaga, unti-unting nabubuo ang isang bagong alaala na hindi na kailangang habulin ng panahon. Napakagandang pamilya. Mahinang wika ni Aling Baby habang nakatanaw sa ilalim ng punong mangga. Katabi niya si Sabrina na tahimik ding pinagmamasdan sina Diego, Kalyana at ang kambal. Oh, sagot ni Sabrina. Ngumiti si Aling Baby, parang walang nagbago sa kanila. Napatingin si Sabrina kay Kalyana. Marami mang nangyari pero baka ngayon na ang pagkakataon nilang magsimulang muli, tumango si Aling Baby. At ang kambal. Parang parehong-pareho ang kilos ni Diego noong bata pa siya. Napangiti si Sabrina, siguro dahil anak niya talaga. Muling tumingin si Aling Baby sa kanila. Sa ilalim ng punong mangga, masayang nagkukuwentuhan sina Diego at ang kambal habang si Kalyana ay nakangiting nakikinig. Ang tagal nilang nawala sa isa't isa, sabi ni Aling Baby. Pero nakabalik din sila. Tahimik na nagpatuloy ang dalawa sa pagmamasid. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na malungkot ang tanawin sa ilalim ng punong mangga. May isang ama, may isang ina, at may dalawang batang unti-unting nakikilala ang kanilang ama. Ah, Diego! Maya-maya ay tawag ni Kalyana. Napatingin si Diego sa kanya at ngumiti. Ano yon? May sasabihin sana ako. Sabihin mo. Sandaling tumingin si Kalyana kina Ziki at Zai na abala sa paglalaro sa damuhan. Gusto ko sanang malaman mo na hindi ko kailanman ipinagkait sa kanila ang tungkol sa iyo. Napakunot ang noo ni Diego. Alam nilang mabuti kang tao, kaya nung tinanong nila ako tungkol sa kanilang ama, hindi ko sinabi na wala siyang pakialam sa kanila. Napabuntong hininga siya. Sinabi ko lang na darating ang tamang panahon para makilala nila siya. Tahimik na nakinig si Diego, at ngayon dumating na ang panahon. Napatingin siya sa kambal. Umarahan siyang ngumiti at ayokong sayangin pa ang kahit isang araw. Napangiti rin si Kalyana. Maya-maya tumakbo si Zai papunta sa kanila. Daddy! Bigla itong natigilan. Napatingin si Diego. Anong sabi mo? Namula si Zai at napatingin kay Kalyana. Napangiti si Kalyana. Sabihin mo lang, anak. Tumingin muli si Zai kay Diego. Daddy! Nanlaki ang mga mata ni Diego. Sa isang salita lamang, tila napuno ang puso niya ng saya na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 5 taon. Naluluhang yakap ni Diego si Zai. Mahigpit ngunit maingat ang yakap niya na para bang ayaw niyang pakawalan ng anak. Anak, pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Maya-maya lumapit si Zeki at nakiyakap na rin. Napahawak si Diego sa magkabilang balikat ng kambal at tuluyan silang yakap. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Nakangiting nakatingin si Kalyana sa kanila habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Daddy, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Zeki. Ngumiti si Diego habang pinipigilan ng paghikbi. Dahil masaya ako. Masaya ka po dahil nandito kami, tumango siya. Oh, sobra. Mas hinikpitan niya ang yakap sa dalawa. Sa ilalim ng punong mangga, unang beses niyang naramdaman ng buo ang yakap ng kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kay Diego ang mga taong lumipas. Ang mahalaga ay nasa kanyang mga bisig na ang dalawang batang matagal niyang hindi alam na hinihintay pala niya. Zai, Zeki, mahinang tawag ni Kalyana habang pinupunasan ang kanyang mga luha.
Napatingin ang kambal sa kanya. Tanda niyo ba nung sinabi ko sa inyo na uwi tayo para makilala ninyo ang daddy ninyo? Tumango ang dalawa. Siya si Daddy Diego, wika ni Kalyana. Napatingin ang kambal kay Diego. Saglit silang natahimik. Daddy, ikaw po talaga? Tanong ni Zay. Pinahid ni Diego ang luha sa kanyang pisngi at tumango. Oh anak, agad na muling yumakap ang kambal sa kanya. Daddy, hindi na napigilan ni Diego ang kanyang mga luha. Mahigpit niya silang niyakap habang nakatingin kay Kalyana. Salamat. Mahina niyang sabi. Napaluwa si Kalyana. Sa unang pagkakataon, wala nang kailangang itago. Alam na ng kambal kung sino ang kanilang ama. At sa ilalim ng punong mangga, sa harap ng babaeng minahal niya at ng dalawang anak na ngayon lamang niya nakilala, naramdaman ni Diego na sa wakas ay may isang bahagi ng buhay niya na muling nabuo. Sir Diego, napalingon siya nang marinig ang boses ni Boyeth. May tumawag po mula sa ospital, yung mama ninyo. Biglang nagbago ang mukha ni Diego. Ano ang sinabi niya? Gising na raw po ang papa ninyo. Napatayo agad si Diego. Gising na si papa? Opo, sir. Napahawak si Diego sa balikat ng kambal. Mga anak, kailangan mo nang pumunta ni daddy sa ospital. Susunod po kami? Tanong ni Zay. Ngumiti si Diego. Oh, pero maghintay muna kayo kay mommy. Napatingin siya kay Kalyana. Pwede ba silang sumama? Tumango si Kalyana. Oh. Mabilis na tumayo sina Zeki at Zay. Pupunta po kami. Tumango si Diego habang nakangiti. Sige, tara. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-isang pupunta sa ospital. May kasama na siyang dalawang anak na sabik ding makilala ang kanilang lolo. Pagkarating nila sa ospital, agad nilang tinungo ang silid kung saan naroon ang ama ni Diego. Mabilis ang lakad ni Diego habang kasama sina Kalyana at ang kambal. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang kanyang ina nakaupo sa tabi ng kama at sa pagkakataong iyon, nakadilat na ang kanyang ama. Papa. Napahinto si Diego sa pintuan. Nang makita siya ng kanyang ama, bahagyang ngumiti ito. Diego, agad lumapit ang binata at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Papa, salamat sa Diyos. Gising ka na. Matagal ka bang naghintay? 2 araw. Napangiti ng mahina ang matanda. Pasensya ka na, anak. Huwag mong sabihin iyan. Napatingin ang kanyang ama sa likuran niya. Nandoon si Kalyana kasama ang 2 batang lalaki na pakunot ang noo nito. At sino ang mga batang kasama mo? Napatingin si Diego sa kambal. Maya-maya ngumiti siya. Papa, may papakilala ako sa iyo. Hinawakan niya ang balikat ni Zeki at Zay. Mga apo mo. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Apo, tumango si Diego. Opa, mga anak ko sila. Tahimik na napatingin ang matanda sa 2 bata. At sa unang pagkataon matapos ang ilang araw na pangamba, napuno ng saya ang silid ng ospital. Paano mga anak? Tanong ng kanyang ama, halatang naguguluhan. Napatingin si Diego kay Kalyana. Tahimik itong tumango. Huminga ng malalim si Diego bago muling tumingin sa kanyang ama. Papa, sila ang kambal na anak namin ni Kalyana. Nanatiling nakatitig ang matanda sa 2 bata. Kalyana, tumango si Diego. Oo pa. Napaluha ang kanyang ina sa tabi ng kama. May mga apo pala tayo. Lumapit si Zay sa kama. Lolo po, napangiti ang matanda kahit may luha sa kanyang mga mata. Oh anak, lumapit din si Zeki. Hello po lolo. Marahan niyang iniabot ang kamay sa 2. Lumapit ang kambal at sabay na humawak dito. Napailing ang matanda na parang hindi pa rin makapaniwala. Napakalaking sorpresa naman ninyo sa akin. Ngumiti si Diego. Marami pa akong ikukuwento sa iyo pa, pero ang mahalaga nagising ka. Hinaplos ng ama niya ang kamay ng 2 bata. At bago ako nagising, may 2 apo na pala akong hindi ko alam. Napuno ng ngiti ang buong silid. Sa pagkakataong iyon, tila nabura ang lahat ng pangamba ng pamilya. Ang matagal na nilang hinihintay na magandang balita ay dumating ng sabay-sabay. Isang araw matapos magising si Tatay Nico, naging abala ang pamilya sa pag-aayos ng mga papeles at bayarin sa ospital. Matapos ang pagsusuri ng doktor, maayos na ang kondisyon ng matanda at wala nang dahilan para manatili pa siya roon. Pwede na po siyang ma-discharge, sabi ng doktor. Pero kailangan pa rin niyang magpahinga sa bahay at sundin ang mga gamot at payo natin. Maraming salamat, Doc, sagot ni Diego. Agad nilang inayos ang lahat ng kinakailangang dokumento at binayaran ang mga bill sa ospital. Habang naghihintay, masayang nakikipag-usap si Tatay Nico sa kanyang mga apo. Zay, Zeki, kapag nakauwi tayo, ipapakita sa inyo ni Lolo ang lumang bahagi ng farm. Talaga po? Masayang tanong ni Zeki. Oo, pero bawal kayong magpagod. Susunod po kami, sagot ni Zay.
Napangiti si Diego habang pinagmamasdan sila. Maya-maya lumapit ang kanyang ina. Anak, handa na ang mga gamit ng papa mo. Tumango si Diego. Sige, ma. Uwi na tayo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakalabas din sa ospital si Tatay Nico. At ngayon, hindi na lamang sila uuwi bilang isang pamilya. May kasama na silang 2 apo na matagal nang hindi nila alam na bahagi pala ng kanilang buhay. Anak, dahan-dahan lang. Nakangiting paalala ni Diego habang nililibot nila ang bahagi ng farm. Magkasunod na naglalakad sina Zeki at Zai, parehong sabik na makita ang lugar na ilang taon ng pinamamahalaan ng kanilang ama. Ang laki po pala ng farm natin, Daddy, gulat na sabi ni Zai. Oo, pero huwag kayong lalayo sa akin. Opo, sa bawat hakbang ng kambal, hindi mapigilan ni Diego ang pagngiti. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang balikat ng mga ito para matiyak na ligtas sila. Samantala, naiwan muna si Kalyana sa bahay ni na Diego. Nasa sala siya kasama sina Mama Thelma at Tatay Nico. Tahimik na nakaupo si Tatay Nico habang nakatingin kay Kalyana. Si Mama Thelma naman ay katabi niya. Anak, mahinang tawag ni Tatay Nico. Napatingin si Kalyana. Pwede ba naming malaman kung ano talaga ang nangyari sa inyo ni Diego? Napayuko si Kalyana. Alam niyang dumating na ang oras para sabihin ang buong kuwento. Marami po akong pagkakamali, panimula niya. Tahimik na nakinig ang mag-asawa, pero hindi ko po kailanman kinalimutan si Diego. Huminga siya ng malalim, at nang malaman kong buntis ako pagkatapos kong umalis, hindi ko alam kung paano ako babalik. Napatingin sa kanya si Mama Thelma, at ang kambal. Tumango si Kalyana. Sila po ang naging dahilan kung bakit sa wakas ay bumalik ako. Tahimik si Tatay Nico. Wala siyang galit sa mukha. Sa halip, tila nais lamang niyang maunawaan ang lahat. Ang mahalaga, sabi niya, bumalik ka. Napatingin si Kalyana sa kanya, at ngayon alam na ni Diego ang katotohanan. Tumango siya. Opo. Ngumiti ng bahagya si Mama Thelma. Kung ganoon, huwag na nating sayangin ang pagkakataong binigay sa inyo. Napaluha si Kalyana. Sa labas ng bahay, maririnig ang masayang tawanan ng kambal habang ipinapakita ni Diego ang kanilang bagong mundo. O siya, magluluto muna ako, wika ni Nanay Thelma habang tatayo na sana. Wag na po, inay, agad na pigil ni Kalyana. Nagpaluto na po ako kay Aling Baby, mamaya dadalhin na po rito. Napatingin sa kanya si Nanay Thelma. Talaga, hindi ka na naman nagabala. Para po makapagpahinga muna kayo ni Tatay Nico. Ngumiti ang matanda. Ang sipag mo pa rin. Bahagyang napangiti si Kalyana, at saka gusto ko pong makasama kayo. Tahimik na nakatingin si Tatay Nico sa kanilang dalawa. Parang noon lang, mahina niyang sabi. Napatingin sila sa kanya. Kung hindi nangyari ang lahat, baka matagal na sanang ganito ang bahay natin. Napayuko si Kalyana. Pasensya na po. Umiling si Tatay Nico. Ang nakaraan, hindi na natin mababago. Tumingin siya kay Kalyana. Ang mahalaga, nandito ka na. Napaluha si Kalyana at marahang tumango. Sa labas, narinig nila ang tawanan ng kambal. Napangiti si Nanay Thelma. At nandito na rin ang mga apo namin. Sa sandaling iyon, napuno ng tahimik na saya ang bahay ni na Diego. Ilang minuto pa ang lumipas nang dumating si Aling Baby, dala ang mga pagkain ipinahanda ni Kalyana. Ma'am Kalyana, narito na po ang mga pagkain. Salamat Aling Baby, dito na po natin ilagay. Isa-isang inayos ang mga pagkain sa hapag. Nang matapos, napangiti si Nanay Thelma. O siya anak, tawagin mo na ang mag-aama mo, kakain na tayo. O Nay, nakangiting sagot ni Kalyana. Lumabas siya ng bahay at hinanap sina Diego at ang kambal. Hindi nagtagal, nakita niya ang tatlo sa may bahagi ng farm. Diego, napalingon ang binata. Kakain na tayo. Agad tumakbo papunta sa kanya sina Zeki at Zai. Daddy, gutom na po kami, natawa si Diego. Sige tara na, magkakasama silang bumalik sa bahay. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Nanay Thelma na may malaking ngiti. Halika na mga apo, kumain na tayo. Masayang umupo ang kambal sa magkabilang tabi ni Diego. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Tatay Nico. Sa simpleng hapag na iyon, unang beses nilang nakasama ang 2 batang matagal nang hindi nila alam na bahagi pala ng kanilang pamilya. At sa puso ni Kalyana, isang bagay ang malinaw. Sa wakas, nakauwi na rin sila. O anak, kailan ninyo balak magpakasal? Biglang natahimik ang buong hapag. Napatingin si Diego sa kanyang ama. Si Kalyana naman ay halos mabilaukan sa iniinom niyang tubig. Pa! Gulat na sambit ni Diego. Napangiti si Tatay Nico. Bakit? Hindi ba kayo magpapakasal? Nagkatinginan sina Diego at Kalyana. Wala pa po kaming napag-usapan tungkol diyan, sagot ni Diego.
Tumawa ng bahagya si Tatay Nico. May 2 anak na kayo. Ano pa bang hinihintay ninyo? Lalong namula ang mukha ni Kalyana. Hindi naman ganoon kadali. Alam ko. Ngumiti ang matanda. Kaya hindi ko kayo pinipilit. Nagtatanong lang ako. Napatingin si Diego kay Kalyana. Tahimik itong nakayuko. Nang magtama ang kanilang mga mata, kapwa sila napangiti ng bahagya. Hindi pa man nila alam ang sagot sa tanong ni Tatay Nico. Pareho nilang naramdaman na sa unang pagkakataon, hindi na imposible ang kanilang kinabukasan. Nang matapos silang kumain, tumulong ang lahat sa pag-aayos ng hapag. Naiwan si Kalyana sa kusina habang nagliligpit ng mga pinagkainan. Maya-maya lumapit si Diego. Hayaan mo na, ako na. Napalingon si Kalyana. Okay lang, kaunti na lang naman. Kinuha ni Diego ang ilang plato mula sa kanyang kamay. Pwede naman tayong sabay. Napangiti si Kalyana. Ikaw talaga. Tahimik silang nagligpit sa kusina. Maya-maya nagsalita si Diego. About sa sinabi ni Papa kanina, natigil si Kalyana. Yung tungkol sa kasal, tumango siya. Oo, napayuko si Kalyana. Pasensya na. Hindi ko rin inasahan. Wala kang kailangang hinga ng tawad. Inilapag ni Diego ang hawak na plato. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako natakot sa tanong niya. Napatingin si Kalyana. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Diego. Kung dumating ang araw na pareho na tayong handa, hindi ako atras. Napatitig si Kalyana sa kanya, hindi na siya nakapagsalita. Sa simpleng mga salitang iyon, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kalyana. Napalingon ang dalaga kay Diego. Oo, saglit siyang tinitigan ni Diego bago marahang ngumiti. Alam kong maraming nangyari sa atin. Tahimik na nakinig si Kalyana, pero ayokong madaliin ang lahat. Tumango siya. Gusto kong makilala muna natin ulit ang isa't isa. Hindi bilang dating magkasintahan, kundi bilang 2 taong may pagkakataong magsimula muli. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Kalyana at bilang mga magulang ni Zeki at Zai, tumango si Diego. Oo. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kalyana. Kung sa huli, tayo pa rin ang para sa isa't isa, hindi na ako alis. Napangiti si Kalyana habang pinupunasan ang luha. Hindi na rin ako alis. At sa tahimik na kusina, sa gitna ng mga pinagkainan at simpleng gawain sa bahay, isang bagong pangako ang nabuo sa pagitan nila. Lumipas ang ilang linggo. Nagising si Kalyana sa tunog ng kanyang cellphone. Napakunot noo siya at inabot iyon sa bedside table. Madilim pa ang buong silid. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ngunit nang makita niya ang pampangalang nakarehistro sa screen, biglang napangiti ang dalaga. Diego. Hindi niya alam kung bakit siya tinatawagan nito sa ganoong oras, pero sapat na ang makita lamang ang pangalan nito para mawala ang antok niya. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello! Nagising ba kita? Boses ni Diego. Napangiti si Kalyana. Oh, 4:00 pa lang, Diego. Sorry. Okay lang. Bakit ka tumatawag? Sandaling natahimik si Diego sa kabilang linya. May gusto lang sana akong sabihin sa iyo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Kalyana. Ano yon? Huminga ng malalimang lalaki. Miss na kita. Napapikit si Kalyana. Sa simpleng 2 salita, parang bumalik ang lahat ng damdaming magal nilang pilit inaayos. Diego, alam kong madaling araw na, pero hindi ko napigilan. Napangiti si Kalyana habang nakahawak sa kanyang dibdib. Miss din kita. Tahimik na natawa si Diego. Good. Oo, kasi baka ako lang ang nagiging baliw sa madaling araw. Napatawa si Kalyana. Matulog ka na. Ikaw rin. Good night, Diego. Good night, Kalyana. Hindi pa agad pinatay ng 2 ang tawag. Ilang segundo silang tahimik na nakikinig sa isa't isa, hanggang sa sabay silang napangiti. Sa mga nakaraang linggo, unti-unti nilang natututuhang magmahal muli, hindi tulad noon, kundi mas maingat at mas matatag. Saan ba tayo pupunta? Natatawang tanong ni Kalyana. Pagkagising niya, nadatnan niya si Diego sa kusina na nagkakape kasama si Aling Baby. Tahimik pa ang buong mansyon dahil mahimbing pa ang tulog ng kambal. Malalaman mo rin, nakangiting sagot ni Diego. May sikreto ka na naman, oo. Napailing si Kalyana habang napapangiti. Matapos nilang magkape, agad na tumayo si Diego at inabot ang kamay niya. Tara, saan nga? Sumama ka lang. Hinila siya ni Diego palabas ng mansyon at patungo sa isang bahagi ng farm na bihira nilang puntahan. Habang naglalakad, ilang beses na napapatingin si Kalyana sa paligid. Diego, saan mo ba ako dinadala? Kunti na lang. Maya-maya, huminto sila sa harap ng isang maliit na lumang kubo. Natigilan si Kalyana nang makita iyon. Parang may biglang bumalik na alaala sa kanyang isip. Dito, ngumiti si Diego. Naalala mo pa?
Dahan-dahang tumango si Kalyana. Kung paano ko makakalimutan, tahimik silang nagkatinginan. Sa lugar na iyon nagsimula ang maraming alaala nila, mga tawanan, mga pangarap at isang pagmamahalang minsang naputol. Ngayon, magkasama silang muli. At sa pagkakataong ito, may dalawang batang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Magkayakap na nakaupo sina Diego at Kalyana sa loob ng kubo. Tahimik silang sandaling nag-enjoy sa kanilang pagsasama hanggang sa magsalita si Diego. Gusto mo bang puntahan natin ang lawa? Biglang namula si Kalyana. Nang marinig niya ang salitang lawa, agad bumalik sa kanyang alaala ang nangyari roon ilang taon na ang nakalipas. Doon nagsimula ang isang gabing hindi nila inaasahang magbabago sa kanilang buhay. Doon nabuo sina Zeki at Zai. Napansin ni Diego ang pamumula ng mukha niya. Napangiti siya. Namumula ka? Wala. Hindi nga? Mainit lang. Napatawa ng malakas si Diego. Mainit? Umaga pa lang. Diego, lalong natawa ang lalaki. Alam ko kung ano ang naalala mo. Tinapik ni Kalyana ang kanyang dibdib. Ang kulit mo talaga. Marahang hinawakan ni Diego ang kamay niya. Kung hindi dahil sa araw na yon, wala sana sina Zeki at Zai. Napangiti si Kalyana. Siguro nga. Tumingin si Diego sa kanyang mga mata. Kaya kahit anong nangyari noon, hindi ko kayang pagsisihan. Napayuko si Kalyana, ngunit hindi na niya napigilan ang ngiti. Ang mahalaga, nandito na sila. Tumango si Diego. At tayo rin. Muling nagyakap ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, ang lawa ay hindi na lamang alaala ng nakaraan. Isa na rin itong paalala kung paano nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Maya-maya marahang kumala si Diego sa pagkakayakap kay Kalyana. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na kahon. Napatingin agad si Kalyana rito. Ano yan? Hindi sumagot si Diego. Sa halip, marahan niyang inilagay ang kahon sa palad niya. Para sa iyo. Napakunot noo si Kalyana. Diego, ano naman to? Ngumiti ang lalaki. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Kalyana ang maliit na kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman nito. Isang simpleng singsing. Napahawak siya sa kanyang bibig. Diego, huminga ng malalim ang lalaki bago tumingin diretso sa kanyang mga mata. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Alam ko ring hindi mabubura ng isang singsing ang 5 taon na nawala sa atin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kalyana. Pero ayokong muling dumating ang araw na mawala ka sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Kalyana. Kalyana, lumuhod si Diego sa harap niya. Pwede ba nating simulan ulit? Tinitigan siya ni Kalyana habang tuluyan ng tumutulo ang kanyang mga luha. At sa pagkakataong ito, ngumiti si Diego, sabay nating bubuuin ang pamilyang matagal nating ipinagkait sa isa't isa. Nanginginig ang kamay ni Kalyana habang hawak ang singsing. Tumango siya. Oh Diego, at sa loob ng 5 kubo kung saan minsang nagsimula ang kanilang magulong kuwento, isang bagong pangako naman ang isinilang. Halika na. Ready na sila, wika ni Diego. Nagtatakang tumingin si Kalyana sa kanya. Sino? Ngumiti lamang si Diego at tumayo. Malalaman mo. Diego, ano ba yan? Kanina pa puro sikreto. Natawa siya at iniabot ang kamay kay Kalyana. Sumama ka na. Napailing ang dalaga ngunit hinawakan pa rin ang kamay niya. Paglabas nila ng kubo, napansin ni Kalyana na tila may ibang direksyon silang tinatahak. Saan talaga tayo pupunta? Sa isang lugar na matagal ko nang gustong dalhin kayo. Kami, tumango si Diego. Ikaw sina Zeki at Zai. Napangiti si Kalyana. May pinaplano ka talaga. Oo, ilang minuto silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang malawak na bahagi ng farm. At doon, biglang napahinto si Kalyana. May nakaandang maliit na mesa sa ilalim ng puno, may pagkain, prutas at ilang simpleng dekorasyon. At sa tabi nito ay naghihintay sina Zeki at Zai kasama sina Aling Baby at Sabrina. Daddy, sabay na tumakbo ang kambal papunta kay Diego. Napangiti siya habang sinalubong ang mga anak. Ready na ba kayo? Yes, Daddy. Napatingin si Kalyana sa buong paligid. Diego, ngumiti ang lalaki. Isang araw na gusto kong maala natin lahat. Hindi na napigilan ni Kalyana ang mapangiti. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagtanong. Hinayaan na lamang niyang dalhin siya ni Diego sa kung anong sorpresa ang inihanda nito para sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang naging abala ang buong pamilya sa paghahanda para sa isang espesyal na araw. Ang kasal ni Diego at Kalyana. Sa bakuran ng mansyon, ginanap ang seremonya. Simple lamang, ngunit napakaganda. Pinalamutian ang paligid ng mga puting bulaklak at maliliit na ilaw.
Sa harap ng altar, nakatayo si Diego na halatang kinakabahan. Katabi niya ang dalawang anak nila. Ready na ba kayo? Tanong niya kina Ziki at Zai. Yes, Daddy. Maya-maya, tumugtog ang musika. Dahan-dahang naglakad si Kalyana patungo sa altar kasama ang kanyang ama. Napangiti si Diego nang makita siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang nawala ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Nang makalapit si Kalyana, iniabot siya ng kanyang ama kay Diego. Alagaan mo siya, anak. Tumango si Diego, habang buhay po. Nang magsimula ang seremonya, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Kalyana, wika ni Diego, maraming taon ang nawala sa atin, pero hindi ko pagsisisihan ang nakaraan dahil doon ipinanganak sina Zeki at Zai. Napaluha si Kalyana. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na kita hahayang harapin ang buhay ng mag-isa. Mula ngayon tayo na, bilang mag-asawa at bilang mga magulang. Huminga ng malalim si Kalyana. Diego, nagkamali ako noon. Natakot ako at tumakbo ako palayo. Pero ngayon, wala na akong tatakbuhan dahil natagpuan ko na ang tahanan ko. Nakangiting umiiyak si Diego. At hindi na kita bibitawan. Matapos ang kanilang mga panata, isinuot nila ang singsing sa isa't isa. Sa bisa ng inyong mga panata at sumpaan, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Nagpalakpakan ang lahat. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Lumapit si Diego kay Kalyana. Marahan niya itong hinalikan sa noo bago tuluyang hinalikan sa labi. Masayang pumalakpak sina Zeki at Zai. Daddy! Mami! Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang buong pamilya sa ilalim ng punong mangga. Naroon sina Tatay Nico at Nanay Thelma, Aling Baby, Sabrina at ang lahat ng taong naging bahagi ng kanilang buhay. Tinitigan ni Diego ang kanyang pamilya. Kung iisipin ko ang lahat ng pinagdaanan natin, hinawakan niya ang kamay ni Kalyana. Parang napakahabang daan bago tayo nakarating dito. Ngumiti si Kalyana. Pero sulit naman. Yumakap sina Zeki at Zai sa kanilang mga magulang. Family! Natawa silang lahat. Napatingin si Diego kay Kalyana. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Ano? Kayo. Mahigpit niya itong niyakap. At sa ilalim ng punong mangga, kung saan minsang nagsimula ang isang pag-iibigan na puno ng lihim, sakit at paghihiwalay, natapos ang lahat sa isang bagay na higit pa sa kanilang inaasahan. Isang pamilya, isang tahanan, isang pagmamahalang piniling magsimula muli. At sa pagkakataong ito, wala nang aalis. Wakas.